أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما فيها وما بينهما. خلق الخلق ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والصلاة والسلام على إمام المتقين وإمام المجاهدين ومعلم المعلمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تمسك بسنته واقتفى آثاره إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. Waalaikum salam. Pinasasalamatan natin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakatipon-tipon natin lahat na ito sa ngalan ng kapatiran sa Islam. Naghalo-halo na dito ang mga iba't ibang tribo ng Muro. Nandito na ang mga Magindanaon, majority, mga Lusog Tanusatyan, mga kapatid nating mga Maranao, mga Pagaritano. Andito rin ang mga Katotoy Manghuran natin, mga Tausug, mga Pungtina, Itabi, mga Sinama, at saka ang mga Iyakan, at lahat ng mga kapatid natin, mga Sangil, lahat ng naririto ngayon. Hindi tayo naririto para lamang sa ating tribo, pero dahil sa Islam. At yun ang pinaka-hadaf ng lahat o pinaka-hadaf nito. Inaalala natin ang ating ustad, ang ating Sheikh Al-Mubajjal, rahmatullah alayh, at pinangalanan siya ng ating mga ulama sa buong Duwal al-Arabiya, sa mga lugar ng mga Arab ngayon. Tinatawag siyang mujaddid. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng mujaddid? Ibig sabihin noon, alladhi yujaddid al-khitab ad-dini. Yung nagdadala siya o nire-revive niya, alladhi yuhyi ad-din fi zaman al-fitnah, fi zaman al-fawda, wa fi zaman al-shakki wa taraddud. Siya yung binago niya o kanyang inulit ang da'wa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kama unzila ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kagaya ng ito'y binaba sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa kapanahunan niya. Kaya pinangalanan siya ng mga ulama natin sa Saudi Arabia, kasama na si Dr. Abdulaziz Al-Rais, hafidahullah, at sana ay makabisita siya dito sa atin. Isa sa mga ulama ng mga Salafiyun sa Riyadh, sa Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiya. Tinawag niya ang ating mufti na mujaddid. Ibig sabihin, revivalist, parang kay Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Sana ang lahat ng ating mga dua at ang ating mga gawain ngayon, pagpapakain natin, lahat ng ito maging tasadduk an Sheikhina Muhammad Shuaib Abin, rahmatullah alayh. Maging sadaka ito sa Sheikh natin na namayapa, na si Sheikh Muhammad Shuaib Abidin. At maging, insyaAllah ta'ala, ay mapabilang ito sa mga mizani hasanat ng ating Sheikh. Allahumma amin. Tayo, bilang mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, malalayo ang mga pinagmulan namin. Kami galing pa sa Davao City. Binibigay namin sa inyo ang taus-puso namin. Lahat tayo ay pakikiramay natin sa pamilya ng mufti at sa lahat-lahat ng mga relatives niyan na naririto. Sinadya ko sa wikang Tagalog dahil baka may mga kalahi ako na tausog na hindi sila makaintindi ng Maguindanao. Marami sila na Tagalog unta na. Supaya kahati ang malanong masawa. Biyayan. Ba't bang Tagalog nini na mataw din kurabalit lang sin basa. Sabi ng kwan. Na una sa lahat, ang ating Mufti ipinaparating ko sa inyo ang Central Committee ng MNLF, ng Darul Ifta, Al-Majlisul Ulya, Al-Majlisul A'la lid-Da'wati wal Irshad, sa Region 9, si Sheikh Abdul Baki Sira Abu Bakar, hafidahullah, ang best friend ng ating mufti,
pinaparating niya ang kanyang pakikiramay, na i-post na rin yung sa Facebook, at ang paghingi niya ng dispensa na hindi siya makapunta dito dahil mayroon ng karamdaman din ng Mufti Am. Isama natin sa ating dua na sana ay gumaling siya sa lalong madaling panahon. Dahil kung ito lang, pag tungkol kay Sheikh Muhammad Shuaib, hindi niya yan talaga pinapalagpas. Kaso nagtaadhur ang kanyang katawan dahil na rin sa advice ng doktor niya sa kanya, si Dr. Bajin, na inshallah subhanahu wa ta'ala, ang mensahe na may parating natin sa bawat isa sa atin, una sa lahat, ang hal na nangyari sa ating mufti, na siya'y kabilang sa mga tinatawag natin na mga taong pinag-inam ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang sitwasyon dito pa lang sa mundo. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kung sisimulan natin sa punto ng ayatan sa suratul Fussilat, sinabi ni Allah, innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allah, ay sinabi ni Imam Abu Bakar al-Jazairi rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, sinabi niya, alladhina yaqulun wa ya'taqiduna anna lahum ilahan wahida wa ya'maluna bimuqtadayatihi. Ibig sabihin, o bimuqtadahu. Sabi niya, ay yung mga naniniwala at naninindigan ang Panginoon nila ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, at ginawa nila ang lahat-lahat ng requirements doon sa paniniwala na iyaon. Yung la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, walang dapat na Diyos na sambahin at kilalanin bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinanindigan nila ang mga syurut nila at ang mga muqtadayat ito lahat-lahat. Dahil tayo bilang Ahli Sunnah wal Jamaah, naniniwala tayo na ang iman naapektuhan siya ng ating amal. Hindi tayo kagaya ng mga murji'ah, ang mga mayroong akida ng irja o yung mga murji'ah, ito yung isa sa mga grupo na lumabas pagkatapos ng kamatayan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At nababanggit ni Abdullah ibn Mubarak rahimahullah tabaraka wa ta'ala, ang isa sa mga sekta na ito, ang mga khariji, ang mga kawarij at ang mga murji'ah. Isa sa mga sinasampalatayan ng mga murji'ah ay ang amal ay hindi nakakaapekto sa iman. Para sa kanila, ang iman, yazid wala yangkus. Ang iman, nadadagdagan, umaabante, hindi na atras, hindi bumababa. Tayo bilang Ahlus Sunnah wal Jama'a, la. Al-imanu yazidu bitta'a wa yankusu bil-isyan. Yazidu bitta'atir rahman wa yankusu bil-isyan. Ang iman na tinatawag, nadadagdagan ito sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, nababawasan ito tuwing sumusuway tayo sa Kanya. Bumababa, humihina. Kaya hindi rin pwede na sabihin ng isang tao, ng isang kung sa'y nagka-claim na Sunni o Salafi o tunay na Muslim, na sabi niya, walang iman ang tao na yaon. La iman na lahu. Pag sinabi mong walang iman, ibig sabihin, kafir na. Ha? So bilang Ahlus Sunnah wal Jama'a, la. Ang iman tumataas at bumababa. Taib. Ibig sabihin, yung ginagawa nila ang mga muqtadayat o yung tinatawag na requirements nung tinatawag na Rabbuna Allah. Hindi lang sa salita, hindi lamang sa dila sinasabi. Walakin tinatawag na tasdikun bil qalb wa amalu bil jawarih wa qawlun bil lisan. Yan ang tatlong palatandaan ng Ahlus Sunnah wal Jamaah sa iman o ta'rif nila. Pinaniniwalaan ng puso, sinasalita ng dila, at sinasagawa ng ating mga katawan. Nangangahulugan, kung isang tao nagsasabi na ma'buda bihaqqin illallah, walang ibang Diyos na marapat sambahin maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, hindi siya dapat naguhulog ng piso doon sa libutan. Pag dumadaan siya, para hindi madisgrasya. Di ba, aran ito ang pagkuhan sa libutan ito. Pag-uper. Aran pa sa tabiran. Sheikh. Aran pa sa kuha na pusaka. Para kung hindi magkaanak, magpunta doon sa pusaka. Saan ba yun? Sa Tugis. Sheikh sa Tugis. Aran pa. Nasa Davao, meron ding mga ganon. Yung bahay-bahay ng jin.
nireserba ang bahay, bakante, walang nakatira. Kung pinarintahan nila, nakapira na sila. Pero dahil hindi ginamit ang walang kwan sa akida, tamang akida po, doon sa yung bahay na yun, bahay na pagamutan. Kasi nandun na yung saitan doon manggamot. Mas lalo na sa amin sa Hulo. Pupunta sa tampat ng mga, ang tautapol, may tampat ang tautapol. Ang taulukos, may iba. Ang tauindanan, sabod tumantangis. Ang tauluk, ganito. Kaya kami, nagkakakilala kami kung relative kami. Pag nagkita kita sa tampat, alulo mo pala si Kwan. Si Salip, doon magkilala lahat. Uy, apo mo lang ni Salip Uguron. Apo mo ni Salip Kwan lang niya. Ay, lang niya, relative pala tayo. Doon mag-reunion. Dahil doon sa, delikado ito, shirk ito. So, maaaring magsabi sila ng la ilaha illallah, sahih. Pero, hindi nila ginawa ang requirement para doon sa la ilaha illallah. Meaning, ang papasok sa ayatan na ito, alladhi ya'mal bimuqtadahu. Alladhi ya'malu bimuqtadahu. Hindi na nagsalita, pero kanilang ginawa yung lahat ng mga surot ng Rabbunallah, ng pagsasabi nilang Rabbunallah. Na ano ang busra o ang balita na maganda ng Allah Ta'ala? Innal ladhina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu. Ibig sabihin, mayroon doong tinatawag na gawain pagkatapos doon, istaqamu. Hindi lang nagsalita, laking istaqamu. Ibig sabihin, sinunod nila ang mga utos ni Allah Ta'ala at yung iniwasan ng mga pinaiwasan niya. Madaling, ang mga Quraysh noon, maaari silang mag-claim na naniniwala din sila sa Allah. Kaya nga tinawag silang musyrikun. Hindi sila kufar. Hindi sila basta-bastang tinawag na kufar. Mga kufar sila, pero ang nilabel sa kanila, musyrikun. Bakit? Dahil nagtambal sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, pinartneran nila. Naniniwala sila mayroong isa, pero may marami pang kasama. Kaya ganun. Shirk. At ang shirk, min al-kufur. Ito ay tinatawag na klase ng kufur ang shirk. Ang nangyari, natanggap ba ang mga sinasabi ni na Abu Jahl at ni na Abu Lahab? Hindi tinanggap. Kaya dito pa lang sa mundo, mayroon ang ayatan patungkol sa kanila. Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ay al-istiqama. Kinakailangan yung pagiging matuwid. Yung istiqama na yun ang sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito sabi niya ang tweet na landas ko, sundin ninyo ito at huwag kayong sumunod sa ibang mga daan sapagkat mahihiwalay kayo dito. Sa landas na ito, itong tweet na landas na ito ng Islam. Sabi ng mga ulama, ang sirat na salita, yakfi, na sabihin na matuwid na. Lakin, ja'a Allah tabaraka wa ta'ala bilafdin ba'dahu liyu'akkida ma qablahu. Ta'kidan lima qablahu. Binigyan pa ng sifa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang sirat na matwid na yun. Nilagyan niya pa ng mustaqim, meaning tidto-tidto. Alalan. Talagang yun ang pinaka-straight na daan na wala nang iba pa doon. La isa fi min awaj. Wala nang crooked na road doon. Yun na talaga. Sirat al-mustaqim na tinatawag. Wa anna hada sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subul. Yung si mga tausog na ayaw ka mo mag-imama subul. Kasano lang niya biyan, beta, wala tatabi usubol. Beda 5 tiba alay kumusiyam na siyam adlaw din pagpuasa. Tuwadlaw lang niya unahan, tuwadlaw gitungan, tuwadlaw haulihan. Siyam katan. La tatabi usubol, ayaw pa pag-imama yung subol, nawa talang sa balang. Tafsir ng mga tafsir ng mga pero hindi yan ang tafsir. Lahat ang subol doon, jam ng sigatul jam ng sabil, ibig sabihin ng daan. Bakit? Fatafarraqa bikum an sabili. May iba kayo sa landas na yun. Tatwid na landas. Nung bumaba ang ayatan na ito, khatta Rasul sallallahu alaihi wasallam alal ardi khattan mustaqiman bil yamin wa khututan ala shamal. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ni Imam Al-Bukhari at Muslim, nagdrawing siya dito sa lupa na dito sa right ng straight na daan at dito sa left ng napakarami na mga linya. Sabi niya, hada siratullahil mustaqim. Ito sabi niya ang tweet na landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadhihi sabi niya, as-subul. Ito sabi niya ang mga daan. Wa kulli sabil ala kulli sabilin syaitanun yad'u ilayhi. Sa bawat sabi niya daan ay mayroong satanas, syaitan na nagdadakwa o nag-invite patungo doon.
Kaya panginaga natin yun. Para tayo makapanatili sa iniwan sa atin ng mufti na siya ding iniwan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kinakailangan yung pagkapit natin doon sa katotohanan na yon, walang pagdadalawang isip at huwag tayong sumunod sa maraming daan. Sapagkat kung marami ng daan, dating daan, tamang daan, 5 daan, lubak-lubak na daan, lahat na ng daan-daan na yon, wala na yung tuwid na landas ng Islam na doon ang mangyayari sa atin. Pwedeng maligaw na doon. Doon na sa magsasabi sa iyo na wala nang kala Allah wa kala Rasul. Pero ano? Kala dato, kala politician, kala congressman, kala mayor, kala gubnol, kansilol. Lahat na yun, nakala na yun, wala nang kala Allah wa kala Rasul. Pag ganun na, magdala ng agama na delikado na. Delikado na, wala nang istikama doon. Wala nang istikama. Ang mangyayari doon, mga kapatid, iwaj, ibig sabihin yung pagiging crooked o pagiging baliko ng lahat-lahat. Kapag sinabi na ganun. At kapag nakita na natin ngayon sa mga panahong ito, nang makita natin na aakyat sa mimbar ang mga Ruwaybida, ang mga Luka, Ibn Luka, na sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, na magsasalita na ng kahit ano sa mimbar, na wala nang sinasabi sa kitab at sa hadith, wala na sa manhaj ng salafun na salih ridwanullahi alaihim ajma'in, na delikado na malapit ng yawmul qiyamah. Ngayon, nandito na tayo sa panahon na ito. Bakit? Makarinig na tayo ng aakyat doon sa mimbar, na ipagduan natin si Mayor na sana manalo siya. Sa kunut, sa tarawih, Allahumma makkinhu, lima fihi min salahi lil muslimin. Makkin fulan. Ya Allah. Pati sa kunut, sinasali. Ya Allah, papanalunin mo si fulan para sa kabutihan ng mga Muslim. Nung narinig ko yun, na isang Arabo pa ang nagdua, lumabas ako. Sabi ko, hindi ito sambayang ang gusto nila. Nangampan niya sa loob ng sambayang. Diyan lumabas ang nabanggit din ng mufti natin way back noon sa isa sa mga muhadara niya, sa isang hafla iftitamiyah, kung hindi ako nagkakamali. Yun ang sinabi ni Abdullah ibn Mubarak nung tinanong siya, man safalatus safala, sino na yung pinakamababa sa klase ng mga antas ng tao? Sabi niya, alladhi yufsidu yuslihu dunya ghairihi bifasadi dinihi. Yung kanyang aayusin ang dunya ng iba, ang dunya niya sa sarili niya at sa iba, sa pamamagitan ng pagsira sa agama niya. Sirain niya ng agama niya, mawasak ng agama niya, walang problema. Aliyadu billah, hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na maging tabit ang mga kulub natin, na bilang mga naiwan na mga estudyante ng mufti, rahmatullah alayhi, huwag tayong maligaw o madala ng mga ano-ano man sa politisyan. Mga kapatid sa Islam. Dahil ang politics, talagang politics. Sabi ng Bisaya, politikas. Tikas ko karon, ikaw na po dugma. Ganon siya. Ha? Mayroong politics ang Islam. Mayroong siyasa, syariah ang Islam. Pero ma-apply natin yun sa pamamagitan ng pagsunod sa agama. Hindi yung kukuha tayo ng iba para ipaupo, ilagay natin sa agama. La hawla wala quwwata illa billah. Thumma istaqamu, ay istikama, nandun sila iniiwasan ng mga pinagbawal ng Allah at sinusunod ang mga pinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma istaqamu. Ang mangyayari sa kanila sa panahon ng kamatayan, tatanazzalu alaihimul malaika. Bababa sa kanila ang mga malaika. Alla takhafu, wala tahzanu. Huwag kayong mabahala at huwag na kayong malungkot. Yung pagkabahala at pagkalungkot dito sa mundo, iniisip natin parati yan. Pero kung nasa hidayah ang isang tao, tawfik ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sa isa pang ayatan, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَخَافُ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَخْشَى. La yadillu, wala yakhsha. Sino man ang sumunod sa hidayah na ito, wala na siyang dapat pang ikabahala. Isa sa mga palatandaan nung nabubuhay pang mufti natin, rahmatullah alayhi, marami ang ayaw sa kanya. Marami ang galit sa kanya ng mga tao dahil sa paninindigan niya sa hak. Pero dahil sa kinuha niyang hidayah ng Allah Ta'ala at doon siya humawak, hindi siya nabahala at hindi siya nalungkot. Hanggang sa huli,
ng kanyang hininga. Rahmatullah alayh. Thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaika, alla takhafu wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. At magandang balita sa inyo, masayang balita sa inyo, na ang paraiso ay patutuloyin kayo ng Allah Ta'ala, na ang paraiso na ito ay ipinangako sa inyo. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami na ang mga kasama ninyo. Kami na ang mga barkada ninyo. Awliya ninyo sa dunya na ito. Dito pa lang sa dunya na ito hanggang sa akhirah. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Meaning, dun pa lang, sa panahon ng sakratul maut, ang mga malaika, magbibigay na sila ng mabuting balita sa tao na ikakapasok sa paraiso. Subhanallah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Lahat na ng gusto niyo ibibigay na ng Allah. Asawa, anak, pagkain, lahat ay ibibigay doon sa paraiso na yun. Ha? Yung walang hindi talaga nakapag-asawa dito, never, zero, na makapag-asawa na doon sa paraiso. Yung hindi na nakabanti ng pangalawa, pangatlo, na makaasawa na doon sa paraiso. Lahat na, wala tashtahi fi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Lahat ng mga ibinigay sa nuzulan min ghafurir rahim. Nuzulan min ghafurir rahim, yan ay pang-aliw na binigay sa inyo mula sa Ghafurur Rahim, pinakamaawing at mapagpatawad sa lahat. Sabi ng Allah Ta'ala, wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dhu haddin azim. Walang makakaano nito kundi yung mga tunay na nagsabar sa panahon ng mga masaib, nagsabar sa katotohanan, at wala yung mga nakakuha nito ay mayroon silang haddun azim o malaki na portion doon sa Allah Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Masasabi natin na si Sheikh Rahmatullah alayh, pasok na pasok dito sa sinabi ng Allah, na pinuri niya. Pinuri ng Allah subhanahu wa ta'ala, pinalaki ng Allah ta'ala, dinakila ng Allah, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Sino pa ba ang mas iinam kaysa sa taong, sa salita, kaysa sa taong nagda'wa, nag-imbita patungo sa Allah ta'ala? Subhanallah. Sabi ni Imam Abu Bakar al-Jazairi rahimahullah ta'ala sa kanyang tafsir, papasok dito unang-una ang mga ulama. Bakit? Dahil sila ay nagdada'wa, mga ulama, ar-rabbaniyun, nagda'wa sila pa. Ya'maluna bi'ilmihim, ginagawa nila, tinatatbik nila ang kanilang kaalaman, wa yad'una ilayhi. At sila ay nagdada'wa patungo dito. Wa yasbirun alal adha alladhi fi. Ibig sabihin sila ay nagsasabar sa mga anumang harang o balakid na humaharang sa kanila doon. Pangalawa, al-mujahiduna fi sabilillah. Ang mga nagjijihad sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala, kabilang sila sa bakit ganon? Bakit sila kasama doon? Kung titignan natin ang ta'rif ng mga Hanafiya sa kitab na Bada'i o Sana'i at Al-Hashiya ni Ibn Abidin rahmatullah alayh, ang kanilang tafsir o kanilang ta'rif sa jihad na tinatawag, sinabi nila, badlul wus'i wal juhdi o istifragil juhdi likitalil kuffar al-muharibin fi sabilillah li'ila'i kalimatillah wad du'a'i ila al-haqq wa qitalu man lam yaqbalhu minhu. Ang mga Hanafiya, binigyan nila ng magandang ta'rif ang jihad. Sinabi nila, yung nagbibigay o yung jihad na tinatawag ay yung pagbibigay ng effort o ng lakas sa pakikipagdigma sa mga hindi Muslim na mga kumakalaban sa Islam, li'i'la'i kalimatillah, upang itaas ang tauhid na tinatawag, wad du'a ilal haq, at nagdada'wa sila patungo sa katotohanan. Nakakahulugan, ang pinakapunto pa rin ng kitalo ng jihad ay ang haq, ang mada'wahan ng mga tao patungo sa haq. Wa qitalu man lam yaqbalhu minhum, at yung pakipagdigba sa mga hindi nila ito tanggapin, sa mga ayaw tanggapin ang da'wa na ito. Yun ang ta'rif ng mga Hanafi sa kanilang kitab na Bada'i o Sana'i, at ganoon din sa Hashiya ni Ibn Abidin rahimahullah ta'ala. Ibig sabihin, nakapasok doon ang mga mujahidun. Nakapasok doon, mga kapatid, ang mga ulama at ang mga mujahidun.
وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Amila صالحا, ang kanilang gawain ay amal salih. وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, at nagsasabi silang kasama kami sa mga Muslimin. Maaring ito ay gamitin ng ibang mga duat na magsasabi, bakit kayo nagsasabi na Salafi? Samantalang sinasabi sa kitab, qala innani minal muslimin, khalas, Muslim tayo. Huwag kang magsabi na Salafi ka, huwag kang magsabi na Sunni ka, huwag kang magsabi na Athari ka, kasi iniiba mo. Ang sinabi sa kitab, Muslimin, sahih. Al-jama'atul muslimun. Sila ang totoo, ang pinakamalaking assembly ng mga Muslim. Subalit, nung dumating ang panahon na namatay ang Rasul sallallahu alaihi wasallam at ang mga khulafa'ir rashidun ay nangamatay din sila, lumabas ng iba't ibang mga grupo. At nagkatotoo ang sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, sataftariku hadhihi al-umma ila 73 firqa, kulluha fi an-nar illa millatan wahida. Qalu man tilka al-firqatu an-najiyya ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa riwaya ng mga Ahlus Sunan, sina Ibn Majah, si Imam Tirmidhi, at meron ding riwaya kay Imam Muslim na sinabi ng propeta, sataftariku hadhihi al-umma, ang umma na ito ay magkakawatak-watak patungo sa 73 ka mga sekta. Lahat ng iyon ay makakapasok sa impyerno. Itilakbo, palomnar ka. Lahat ng iyon ay itatapon sa impyerno. Illa millatan wahida. Maliban na lamang sa isa, sabi niyang grupo. Sabi ng mga sahaba, sino ang ligtas na grupo na ito, ya Rasulullah? Man tilkal firqatun najiyya, ya Rasulullah. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi. Yung mga sumusunod ngayon sa aking pangmamaraan ng pag-agama, sa aking tarika at ng aking mga sahaba. Sabi ni Sheikhul Albani rahimahullah sa kanyang ta'liq sa hadith na ito, sabi niya, law qala Rasul sallallahu alaihi wasallam man kana ala ma ana alayhi al-yawm lakafa. Kung sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino mang sumusunod sa aking tarika, sapat na sana yun. Pero bakit niya padinugtong wa ashabi? Ano ang hikmah na sinabing wa ashabi? Bakit? Liannana lan nata'allam as-sunnah wa lan nasluka tarika o maslakaha illa an tariki sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in. Sapagkat hindi natin mababaybay ang pinaka-tama na pamamaraan ng propeta sa kanyang sunnah kung hindi dadaan sa mga sahaba. Panahon ng Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu, na kung saan sa kanya din nagmula ang hadith ng mga patungkol sa mga pinaka-afdalul qurun na tinatawag na khutbah, si Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu. Isang beses meron sa mga tabi'in nagsabi sa kanya, dahil halos lahat hadith o athar ang kanya binanggit, sinabi sa kanya, laitaka talaw-talana ayatin min kitabillah. Kumbaga, sana ay pinuno mo na lang kami ng mga ayat mo na mula sa Quran al-Karim. Ihmarra wajhu radiyallahu anhu min shiddati al-ghira wal-ghadab. Nagalit si Imran ibn Husayn, namula ang mukha niya. Fahawa Imran ibn Husayn min al-mimbar, fahawa ila hadha ar-rajul. Faqala, wayhak. Sinabi niya, kaaba-aba ka, sabi niya, ano sabi niya ang iyong tingin? Saan mo natutunan ang magsala at ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay sa agama? Sabi ng tabi'in na yun, antariki ko man to sa pamamagitan ninyo. Kaya sinabi niya, ang sunnah, sabi niya, mufassira sa Quran. Ito ang nagtatafsir sa Quran al-Karim. So, paano mong sasabihin na basahan mo na lang kami ng mga ayatan, wag na yung mga hadis-hadis na yan na binabanggit mo. Nangangahulugan ang mga ahlul hadith, ang mga tinatawag na mga sahaba, sila yung tinatawag nating mga salafus salihin. Mula sa mga sahaba, mga tabi'in at tatbaw tabi'in. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwaya ni Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu sa riwaya ni Imam al-Bukhari at ni Muslim, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, wa inna ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun, wa yunziruna wa la yufun, wa yakhununa wa la yu'tamanun, wa yudharu fi butunihim as-siman. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, narinig siya ni Imran ibn Husayn radiyallahu ta'ala anhu na nagsabi, ang pinakamainam, sabi niya, na henerasyon
ay ang aking mga sahaba at ang sumunod sa kanila at ang mga sumunod sa kanila. Wa inna ba'dahum, at may mga generation na darating pagkatapos nila, kauman na mga grupo ng mga tao na sasaksi sila kahit hindi pinapasaksi. Yung mga sasaksi kahit walang saksi. Kaya sa mahkama ng Islam walang attorney. Qadi, mudda'i, mudda'a alayhi. Ibig sabihin, ang qadi ang nag-complain at yung kinukomplain. Tapos, kung may bayina, kung mayroong ebidensya, okay. Kung walang ebidensya, mag-half yamin, magkuhan sila. Ay sila sabi ng Rasul, al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara. Ibig sabihin, ang bayina, ang ebidensya ay nandoon sa nag-complain at ang yamin o ang pagsumpa ay nandoon sa nag-inkar, doon sa inaccuse sa kanya o idinimanda sa kanya. Na, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba ko sumunod sa kanila, wa inna ba'dahum qaumun yashhadun wa la yastashhadun wa yunzirun wa la yufun. Mamamanata, magpapromise at hindi nila ibibigay. Na dumami sa umma na ito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imbis na ummatun amana, naging ummatun khiyana. Imbis na umma na mapapagkatiwalaan, kasaligan ng ummat, nangyari ay naging mga kaina na mga umma. Anong nangyari ngayon? May mga Muslim na sasama sa mga iba't ibang transaksyon na mga kabudtod, mga tawag dito, yung pangluloko, pangminisa, panglalamang na mga transaksyon, pangtatrader sa amana sa kanila. Yung dirun, wala yufun, wa yakunun, wala yu'tamanun. Bibigyan sila ng amana, hindi nila gagawin. Gagawin nila ang taliwas dito. Wa yudhiru fi bitunihim musliman. Ito ang delikado. Na lahat tayo matatamaan ito. Pero matatamaan ito ang sinasabi na yung kanilang mga katawan, lumaki na ang kanilang mga tiyan, galing sa haram. Na hindi lahat naman ng malaki ang tiyan. Sinasabi dito yung galing sa haram, na hindi na sila nagdadawa, hindi na nagtalabul, hindi na nagjihad. Dinatnan na sila ng katamad. Na yan ang mangyari. Yudhiru fi bitunihim musliman. Panahon ng Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu, aib sa kanyang panahon. Na may makikita siya na mga Muslim na sobrang taba. Na mga lalo sa kalalakihan. Hindi naman natin sinasabi na payat tayo. Pero ang ibig sabihin doon ay tumamba ka man na galing sa halal. Huwag yung galing sa haram. At huwag yung gagamitin na yung kataba na halimbawa maging dahilan na di na mag-ibada o di na mag-jihad o di na mag-da'wa. Kasi doon na lang. Anong hintayin? Ang hintayin natin yung pensyon natin. Hintayin natin yung benepisyo natin sa mundo. Wala na. Talabulin, wala. Sarado ng utak. Importante makasambayan ko 5 beses. Hindi na magtanong, haram kaya itong gagawin ko? Halal kaya itong gagawin ko? Ya'ti zaman, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yubalil mar'. Hindi na mag-iisip ang tao. Ayakudu min halal o min haram. Kukuha ba siya mula sa halal o mula sa haram? Nangyari na sa atin yan. Importante, nandito ako sa la ilaha illallah. Halal o haram man ang aking business o importante, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Naam, totoo yun. Pero ang sabi ng mga salaf dating ridwanullahi alaihim ajma'in, sabi nila, ad-danb awil ma'siyah baridatun ilal kufur. Ito ay nagiging parang post-mail o mailbox patungo sa kufur. Dahan-dahanin ka ng syaitan. Hindi ka nila bibiglain. Pero dahil sa magtubo na sa puso mo yon at naging na sa haram ang gusto mo, na yan na dahan-dahan ang mangyayari. So, ang pinakamainam na generation ng mga salaf, kaya ang sabi ni Sheikhul Albani rahimahullah ta'ala, lis-salafiyati thalathatu arkan. Ang salafiyya mayroon sabi niyang 3 haligi. Una, kitabullah. Pangalawa, sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahiha. Pangatlo sabi niya, ala fahmi salafina salih. Ala manhaji salafina salih ridwanullahi alaihim ajma'in. 3 yun. Quran, hadith. Hindi lang yun. Kasi meron namang mag-interpret ng Quran, Ustad. Sabi nila, marunong na ako sa translation. Bakit pa ako magtanong sa mga ulama na yan? Meron ako sa cellphone ko, Muslim Pro. Lahat ng schedule ng sambahayang nandito. 11:30, makasambayang na ako ng duhur. Alas 4:05, pajar na. Meron na rin akong schedule ng Ramadan. Bakit pa ako magnihata? Andito na lahat sa Muslim Pro.
Pag magsambayang, Allahu Akbar, nandun na sa sarili kong cellphone. Bakit pa ako magtiwala dyan sa mga ulama-ulama na yan? Nalilito lang tayo. Kitabullah. Subhanallah. Meron ng translation sa Tagalog, translation sa Iranon, translation sa Maguindanao ng mga kitab. Sabi nila, doon na ako magkuhan, di na ako magbasa ng tafsir, di na ako makinig sa mga ulama. Ba't pa ako makinig sa alim? Meron na ako, kaya ko na mag-self-study. Delikado ang self-study na yan. Bigyan natin ng sample mamaya, ano pinakadelikado sa self-study na yan. Mayroong kasabihan ng mga Arab kadiman, meron silang sinasabi noon. Sabi nila, man ja'ala al-kitaba shaykhan lahu, qalla sawabuhu wa kathura khata'uhu. Sino man ang gawin nilang ang kitab ang maging ustads nila, kitab yun na lang, wala na silang pagtanungan na mas maalam sa kanila. Kasi ang asal magtanong, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Kung hindi ninyo alam, magtanong kayo sa mga nakakaalam. Na ang nangyari, mag-self-study na, hindi na magtanong sa mga ulama. Hindi na magtanong sa mga kwan. Na ang mangyari, mas dadami ang kanyang mali kaysa sa tama. Allah sawabuhu wa kathura khata'u. Kitabullah. Pagkatapos sabi ni Sheikh Albani, as-sunnah sahiha. Yung sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi basta-basta hadith din. Hadith na sahih. Hadith muttafaqun alayh. Pinagkaisahan ng mga ulama ang pagiging sahih. Meron siya atin na maghadith sila na walang sanad. Ang Sheikh natin, simula pa ng pagdadakwa niya, nilalabas niya ang takhrij, ang an-ana ng hadith. An Abi Hurairah, an Aisha, an rawahu kada, wa qala hadithun hasanun sahih. Kung hindi muttafaqun alayhi mga hadith, ganun ang takbo ng kanyang pagsasalita. Kahit doon sa pinakalas na ng kanyang buhay, tinanong siya ni Sheikh Sha'lan, hafidhahullah, pagbanggit ng mukiman sahihan, alam niya na nasa Sahih Bukhari. Tawfiq ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, manhaju salafina salih. Kaya sabi ni Sheikh Albani, kaya binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana ala ma ana alayhi al-yawm wa ashabi, atifa al-ashabi, binanggit niya pang ashabi, kasi kinakailangan na doon sa tarika at pagpaham nila. Kasi bakit? Mayroong pagpaham ang mga ahlul kalam. Sina Bishr ibn Amirisi, sina Fakhruddin al-Razi, sina Imam al-Ghazali, sina al-Baqillani. Kung basahin mo, mga ulama din sila. Si Zamakhshari ng Mu'tazila. Mga ulama, mga Arab, kung mag-interpret sila ng Quran, may sarili silang interpretation. Pero lahat ba yun tumamang kwa nila? Hindi. Kasi hindi sila ang salaf. Mayroong salaf. Sino? Sina Ibn Abbas, sina Abu Bakar, sina Umar, hanggang sa baba sa kanila. Na ibig sabihin, doon tayo sumunod sa pagfaham nila. Hindi yung sarili nating faham. Ang Quran at ang science, ganito. Ang Quran parang chemistry. Ganun. Sabi pa ng mga sa FB, gawin mo ang Quran na kumpas. At ang masjid mo, gawin mong madrasa. Your university is masjid. Wala quwwata illa billah. Tignan niyo ang mga kiyas na yan. Sa Usulus Sunnah ni Imam Ahmad ibn Hanbal, sa Sharh ni Imam Al-Barbahari, nabanggit doon, at ni Sheikh Rabi Al-Madkhali, hafidhahullah, nabanggit doon, na bawal tayong mag-present ng anumang kiyas o analogy o logics hanggat mayroon pang nas, mayroon pang dalil sa kitab at sa sunnah, at mayroon pang pagfaham ng mga salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Kaya sinabi niya, wa ashabi, ibig sabihin makasunod tayo doon. Mayroong isang nangyari noon sa may bandang Ranao, dahil sarili lang nag-interpret yung isang guro na yon, ang spelling ng kalima, labin, o labina, o lubna. Ibig sabihin nun, sa tausog digpi, o dingding hali, yung nilalagay na black dyan sa patay. Ang nangyari, ang pagbasa niya doon, laban. Ibig sabihin, yogurt. Nung nilibing yung patay, binuhusan niya ng gatas. Sabi ng mga nandun, bakit mo binuhusan ng gatas? Kasi ang nakasabi dito, laban. Sabi niya, labi na yan, sabi niya. Big sabihin doon, yung isasaksak doon sa patay, na para yung lupa hindi ibibabagsak. Dingding halilaw sintosog, ibang digpi. Oo. Paano sa Maguindanao? Paano? Kapan? Papan, inilagay doon. Dahil doon sa maling pag-intindi niya, research siya ng research sa sarili, binuhusan ng tubig ang patay. Delikado, mambo. Di ka naman delikado. Critical.
Delikado yun, na ganung klase na ginawa. Na, وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ay, sabi ni Sheikhul Albani rahimahullah, naging darura sa panahon na ito. Naging minagtalo siya natin. Kapadang tanong mo na, so kapiano kapag makikita.